Pilipinas! Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Medyo ikakat muna natin ha. Tayo'y merong special guest. Meron po tayong special na panauhin ngayong araw na ito. Live po dito sa DWIZ Studio. At ako'y very proud dahil first time ko na ako'y makakausap ng isang congressman na laging viral at laging nasa aking feed. Lahat ng mga sinasabi niya ay talaga naman nagva-viral. Ito ho yung sinasabi nila na siguro familiar din kayo. Ito daw yung makabago o ito raw yung lalaking version ni Senator Miriam Defensor Santiago. Wag na natin patagalin. Sagip Party List Representative Senatorial Candidate Kong Rodante Marcoleta. Kong, magandang araw po. Magandang umaga sa iyo, Dennis, at sa lahat ng napakarami mong taga-subaybay sa Ronda, Pilipinas. Iyon. Tayo po yung naka-live sa DWIZ Metro and Mega Manila. Live din po tayo sa DWIZ News FM Regional Station, sa Radyo Ronda, sa RPN po, and sa Aliw Channel 23 and DWIZ News TV. Ayan. Kukumustahin ko muna ikaw, Kong. Kumusta ho ang meron yung totoo yung sinabi ko sa inyo kanina nung tayo wala pa sa ere. Kayo lang ho yung kakilala kong kandidato na pumunta na sa lahat ng mga campaign sorties at nabilad na sa araw pero hindi pa ho nagbabago ang inyong kulay. Ano ho ang sekreto? Kong. Sabi ko nga sa iyo, siguro tulong na ng langit ito. Yan, blessing na ni Lord yan. At ako'y natutuwa dahil sa yung opening salvo mo na special guest pala ako dito. Yan, special ka, Kong. And soon, Sen. Okay, kayo po yung nangangampanya na sa buong Pilipinas, hindi lang sa Metro Mega Manila dahil kayo po ay kandidato po bilang senador ng Pilipinas. Ngayon po, kumbaga parang nag-face-to-face po kayo sa lahat ng mga Pilipino sa buong Pilipinas. Ano ho ang madalas na nirereklamo ng ating mga kababayan at sa palagay po ninyo, matutulungan ninyo sila doon sa area na yon? Yung palagi kong nakakasalamuha sa aking pagpunta sa iba't ibang panig ng ating bansa. Opo. Ay talagang nagrereklamo sila sa hirap ng buhay sapagkat nararanasan naman nila talaga yung napakataas na presyo ng mga pangunahing bilihin, lalong-lalo na yung pagkain. At pagka sinama mo pa yung kuryente dyan at saka yung gamutan, talagang mag-iiyakan kayo ng mga kausap mo. Oo, naku. Kaya ito palagi ang laman ng mga usapin sa mga town hall meetings at saka sa mga pagrarally na nagaganap at ginagawa namin. Nako, kung pagka ho pinag-usapan yung kuryente, hindi lang ho isang miyembro ng pamilya ang apektado. Lahat ho ng mga nagtatrabaho, lahat ho ng mga nag-aaral ay may concern at may problema pagdating sa kuryente. Bakit ho ba napakataas ng kuryente dito sa atin sa Pilipinas? At bilang miyembro po ng ASIA, isa ho sa mga matataas ang kuryente dito sa Pilipinas, Akong. Yun nga yung aking pinagtataka, Dennis, kasi kung magsisimula tayo sa pinaka-layunin ng batas na kung tawagin natin ay IPIRA, na ito'y ginawa 24 na taon nang nakararaan, dapat mura ang kuryente natin sapagkat nakasulat letra por letra na kailangan maidulot ang serbisyo ng kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino sa abot kayang halaga. Yun ang nakasulat. Ngayon, sa aking palagay, hindi nasusunod yung ibang tuntunin na nakasulat sa batas na yan. Meron tayong tinatawag na ARCOA, ito yung Retail Competition and Open Access. Meron tayong tinatawag na aggregation. Itong mga ito ay nakasulat mismo sa batas ng kuryente, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa naipatutupad sapagkat walang kaukulang rules and regulations na ginagawa ang ating Energy Regulatory Commission. At marami pang iba na masasabi ko, katulad ng system loss, sinasabi ko nga, ayan, lalo na dapat hindi na natin binabayaran yon. Wala ni isa man sa aking pakikipag-usap o sabihin na nating pakikipagdebate kung ang pag-uusapan ay etong issue tungkol sa kuryente. Wala silang maikatwiran sa akin, Dennis, kapag tinatanong ko. Bigyan mo lang ako kahit isang katwiran siguro ako. Kung bakit kinakailangan pati ninakaw na kuryente babayaran ng isang consumer. Correct, Wala correct. talaga eh. Wala talaga. Maliban na lang sa sasabihin nila na
Kasi po technically, merong nawawala po kapag nagpo-produce po kami ng kuryente. So technical loss. Palagay mo ka ako, samahan kita sa argumento na yan. Pero bago kayo nagpasya na gumawa ng kuryente at magbenta ng kuryente, alam ninyo yung naturalesa ng inyong industry. Tama. Alam ninyo kahit anong gawin nyo, may mawawala at mawawala. Tama. So para sa akin, i-consider natin yan na business risks. Lahat naman ka ako ng negosyo, may Tama. panganib eh. Tama, Kong. O bakit ka ako, kayo lang. Ang negosyo sa balat ng lupa. Ang gusto nyo, wala kayong panganib. Kahit insurance company nga na nagko-cover ng risks. Oo. Meron din tumitiklop ng mga insurance companies. Dapat nga yung system loss, kung dapat sila nagbabantay niyan at nagpaparusa niyan, bakit ganun? Parang, kung hindi nila nahuli, tayo magbabayad. Sabi nga nila, ba't pa ako hahanap ng manghuhuli? Total, binabayaran mo na. Gastos lang yan eh. Correct. Hindi na siya mag-hire ng police o kaya security guard para bantayan ng mga poste nila o mga metro. Sapagkat binabayaran mo na eh. Binabayaran ko na. Tama. Okay, kung kayo po ang magiging senador ng Pilipinas, paano po ninyo matutulungan ang problema sa kuryente ni Mang Kanor o ni Aling Iska pagdating ho sa para mabantayan itong saka problema nitong kuryente, Kong? Mag-umpisa tayo dun sa nilalaman ng batas, Dennis. Yung sinasabi ko sa yung open competition, retail competition and open access. Dapat simulan talaga yung paglalabas ng rules and regulation para ma-implement na itong programang ito. Sapagkat dito ay makakatipid talaga ng kuryente dahil pagka ito'y pinagana mo na, magkakaroon ng option ng isang consumer na makapili siya ng magse-serve sa kanya ng kuryente. Magsusupply, opo. Magre-retail sa kanya. Correct. Kasi pagka-retail talagang medyo mamumura yan. Kaya lang, kinakailangan pagtalunan yan sapagkat ang ERC nga, hindi ko malaman sa hindi may paliwanag na kadahilanan, bakit nagtagal? Isip-isipin mo naman, nagawa yung batas na yan 2001 pa. So, ibig ba sabihin, sa loob ng 24 na taon, hindi mo pa nagawa yung isinasaad ng batas na kinakailangan palaganapin mo yung retail competition and open access at saka yung aggregation sapagkat ito ang susi ng ikabababa ng kuryente o singil ng kuryente sa ating bansa. Magsimula tayo doon. Pagkatapos, anmiendahan natin yung provision na alam natin na ginagamit ng mga gumagawa ng kuryente, kaya lalong mataas ang presyo. Kamukha nung nakalagay na yung isang distributor, kagaya ng Meralco, meron siyang option na kumuha doon sa mga kabarkada niya na generation companies. Sapagkat meron siyang pag-aari doon. Ibig sabihin din, halimbawa, nag-o-offer ka. Kunwari, meron kang isang solar generation company. Mas mura ka. Kaya lang, wala naman siyang pag-aari dyan sa company mo. So, bibili siya dun sa kanyang company na kahit mataas ng konti kaysa sa'yo, dahil kikita yung kumpanya niya. Ito yung problema dyan eh. Sa mga tuwid, ikaw, pwede kang mag-offer ng mura pero hindi ka niya kukunin dahil dun sa cross-competition provision dun sa EPIRA. Iyon. Kung tutuusin, dapat yan na nagbabantay sa atin, Kong. Yes, yung EPIRA law na yan. Okay. Ano ho masasabi ninyo na ibabalik na daw po ng Meralco yung halos 20 bilyong nakuha nila for the past 3 years? Paano ibabalik? Yung pautay-utay. Hindi naman nararamdaman. Installment daw po. Oo. Hindi mo mararamdaman yun. Sapagkat ibabalik niya ng pautay-utay. Marami ng beses na ganyan, pero wala pa ring report na kung talagang naibalik na ng buo. Lalo na yung mga nakaraan. Dahil, totoo naman, Kong, na hindi ito first time na nangyari. No? May nasingil na sobra, nasingil na hindi natin alam, nasingil pala tayo. So, dapat kahit paano po, meron na pumoprotekta sa atin, lalong-lalo na doon sa mga kababayan natin, when it comes to, mga hindi dapat nababayaran at nasisingil ng sobra, Kong. Tama. Sapagkat alam mo, ang susi dito ay yung regulator. Ito yung tinatawag nating Energy Regulatory Commission. Ang totoo niyan, doon sa kanilang mga mandato, sinasabi rin na kinokontrol din nila yung kinikita ng mga stakeholders. Halimbawa,
sa distribution, utility. Meron silang mga resolution na kung saan ay nilalagyan nila ng cap o limitation yung kikitain. Halimbawa, yung tinatawag nilang yung bang balik, yung bang araw something. No? Naglagay sila ng isang cap na palagay mo 16.3% yung balik sa stockholders' equity. Ito yung kikitain ng namuhunan eh. Pero pagka sinuma mo at the end of the day, yung financials ng distribution utility, magtataka ka eh. Lumampas siya dun sa cap eh. Meron siyang 23%, may 26%. Nasaan yung 13.6%? Ba't naglagay ka pa ng cap o ng limitasyon sa kikitain niya doon sa equity ng stakeholders? Kung hindi mo naman sinusunod. At walang nagbabantay. Pagka tinanong mo, hindi niya pa malaman kung saan niya kukunin yung record. Oo. Marami akong At saka Kung, isa pa ang problema dyan, hindi namin masyadong alam at naiintindihan yung likod ng billing kung ano talaga yung mga ibig sabihin ng mga nakalagay doon. Kahit na naka-breakdown yun, hindi namin maintindihan. Sa isang simpleng mamamayan, wala hong nakakaintindi, Kong eh. Oo, kamukha nung may nakalagay doon na mga universal charges. Universal charges, yan. Palagay ko, hindi mo rin naintindihan yun. Universal language, alam ko. Yung universal charges na yan, yun ang ginagamit doon sa mga tinatawag nilang lugar na spag areas, sabi nila eh. Ito yung mga areas na Bulbul. wala pa yung transmission eh. Katulad ng Mindoro, napakalaki ng Mindoro pero is considered spag area yan. Ang ginagamit lang nila siyempre yung kung sino yung nag-set up ng generation company diyan. Kung nagkataon ang panggatong niya diesel, ay talagang ang pinakamatas na panggatong ay diesel. Ngayon, universal charge mo na yan, ay diyan kinukuha. Tayo ang nagsasubsidize. Kaya talagang malaki. Ibibigay yan sa Napocor. Ang Napocor ang magbabayad. Pero lalo na kapag tumaas ang presyo ng gasolina, lalong tumataas, nauubos yung universal charge mo. Tayo ang nagsasubsidy, pero kahit kailan hindi bababayan. Sapagkat ang ginagamit mong panggatong ay diesel. Yeah. Okay, Kong, siguro this will be my last question. Alam ko, busy rin kayo. Meron nung tayong pinag-usapan kanina regarding dun sa 4Ps na isa sa mga panukala ninyo ay pagbabayad, yung ibabayad ng kuryente sa ating mga kababayan, yung billing nila sa kuryente. Yung pinag-usapan natin na kung ako masusunod. Yes. Sapagkat yung ating mga ayuda ngayon ay halos 5 klase na. Tama. Nag-umpisa tayo sa 4Ps. 4Ps. Merong MAIP, merong tupad, AIX. merong AIX. At ang pinakabagong invention ay yung AKAP. Yan, AKAP. Kapag sinuma mo lahat itong 5 ito, Dennis, 194 billion. Iyo. Pero kung tutuusin mo, dapat ito, ang tatargetin niya ay hindi kukulangin sa 27 million Pilipinos. Ito yung ating marginalized. Ito yung poorest of the poor na talagang kailangang ayudahan. Ang problema, hindi naman na-audit kung ilan talaga ang na-target. So out of the universe of, let's say, 27 million Filipinos, sa aking tansya, halos 5% lang ang natatarget. Sa mga tweet, sablay ito, hindi siya magiging ganap na pantulong kung pag-uusapan, i-address mo yung kahirapan ng bansa. Kasi hindi talaga natutuntun lahat. Yes. Karamihan sa kanila, wala kasing guidelines. Ngayon, inisip ko na ikukonekta ko na lang yung taas ng kuryente sapagkat nakwenta ko, yung kababayad natin ng BAT, nakakakolekta ang gobyerno ng 120 billion pesos. Naisip ko, nakwenta ko tuloy na ang isang household o isang pamilya na nagkukonsumo ng 2,000 pesos per month na kuryente, pwede nating ilibre yun monthly. 2,000, yes. Kapag ginawa natin yun, ang magiging cost natin, 120 billion, katumbas yan ng 12% VAT na ating ibinabayad sa gobyerno. Ang problema lang, nakolekta ng gobyerno pero nakurap Kasi yung 194 billion sa tinatawag nating ayuda, hindi naman napunta doon sa karamihan Tama. At pagkatapos yung pagbibigay pa, hindi naman naibibigay ng buo. Kaya kapag ginawa nating scheme, ay 2,000 pesos na worth ng kuryente na nakukonsumo ng isang pamilya, ilibre na natin
ang matatarget natin 27 million Pilipinos. Yun. Mawawala ang corruption sapagkat direkta nang mabe-benefit sa kanila. Yung benepisyo mapupunta sa kanila. Yun. Wala Mawala ang korupsyon. Maraming masasaktan. Wala nang makakapagpasikat sapagkat hindi nadadaan sa mga politiko. Correct. Ito yung gusto kong mangyari. Simpleng-simple ito. Talagang matatarget mo na, mawawala yung corruption, Tama. at hindi magpapasikat yung pinadadaanan mo pa nitong mga ayudang ito. Iyon. At saka you can just imagine na kung ilang kuryente o ilang bahay mabibigyan ng kuryente, magpapatuloy ng pag-aaral at saka dire-diretso ang buhay ng pag-unlad ng bawat pamilyang Pilipino. Tama. Tsaka nasasubsidize mo nga sila. Correct. Malaking bagay sa kanila yung matitipid nila buwan-buwan Yan. at hindi pa nakukurap. Pagka ganyan lumabas, kung yung magiging sistema, madaling i-monitor yan, kung. Madali sapagkat wala ka nang gagawing regulasyon sapagkat direktang napupunta sa mga households yung kanilang subsidy. Iyon. Monthly. Iyon. Talagang libre na sila. Iyon! Okay, Senator, kailangan maupo ka ron dahil para mabantayan ang kuryente namin at maibalik yung mga nasingil sa aming sobra. Kung nasa inyo po ang pagkakataon para kausapin, kayo po ay napapakinggan, kayo po ay napapanood ng buong sambayan ng Pilipinas hanggang sa ibang bansa po. Go ahead po. Salamat, Dennis, sa pagkakataong binigay nyo sa akin. Gaya nabanggit ko, ay kailangan nating bantayan lahat ng mga batas natin. Maganda naman ang layunin, ngunit ang pagpapatupad ang nagiging problema. Kailangan lang merong tagabantay. Ay kuryente, isa lang. Sa pagsasaka, napakaraming magagandang batas, ngunit yung pagpapatupad, yun ang sablay at hindi nababantayan. Ang gusto ko pong gawin ay isa po ako sa magbabantay sapagkat ang mga batas po ay ginawa para po ito'y mapakinabangan ng buong sambayanan. Yun po ang aking may contribute sa inyo at alam ko po na pagbibigyan ninyo ako sapagkat ito lamang ang dapat nating gawin para maitama po natin ang maraming mali sa ating pamamahala sa gobyerno. Salamat po. Senator Rodante Marcoleta, pang ilan pong number po tayo sa balota? Kalibre 38. Iyon! Kalibre 38. Napakadaling tandaan. 38 lang po. Rodante Marcoleta. Kong, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa Ronda Pilipinas. Ako, magpapasalamat sa iyo, Dennis, sapagkat hindi mo lang ako binigyan ng pagkakataong makausap natin ang ating mga taga-subaybay. Itinuring mo pa akong special na guest sa araw na ito. Parang halo-halo. Salamat sir. Thank you very much. Oras po natin sa buong Pilipinas. Ayan na, 28 minuto na, makaraan ng alas 10 ng morning. That time